Sino si Richard Ramirez? Unang bira, uunahan na kita. Ang video na ito ay tungkol sa malademonyo, malahalimaw at isang kasuklam-suklam na tao na nabuhay sa mundo. At siya si Richard Ramirez. Ang lahat ng madalaman mo at madirinig nyo sa video na ito ay hango sa tunay na kwento ng buhay ni Richard. Kaya naman simulan na natin. Today the search for California's Night Stalker continues. I'm afraid for everybody, elderly, young, everybody. Pwede mo siyang tawaging real-life boogeyman. At di man siya kasing kilala gaya ni Ted Bundy at Charles Manson, ay isa pa rin siya sa napakadelikadong tao na naitala sa kasaysayan ng Amerika. During mid-80s, ang taong ito hindi lang basta tao. Sa halip isa rin siyang bangungot sa iba. At kung nahuli siya ng mga pulis, gustong malaman ng mga tao ang tunay niyang kwento. Dahil nga po satanist crimes na ang ginagawa niya. Noong mga panahon na pinatawan siya ng iba't ibang kaso, ay 25 anyos pa lang po siya noon. At kung sisiyasatin natin ng kabataan niya, ay makakakuha tayo dito ng mga clue kung bakit siya magiging isang ganap na serial killer sa paglaki niya. Pinakabunso si Richard sa 5 magkakapatid at sinilang siya noong February 29, leap year 1960 sa El Paso, Texas. Ang nanay niya ay nagtatrabaho bilang boot factory. Ang airpods niya naman na si Julian ay isang retiradong sundalo na nagtatrabaho sa may Santa Fe Railway. Mainiti ng ulo ng airpods niya at palaging wala ito sa bahay nila. Kaya naman dahil walang gabay ng mga magulang ay naging miserable ang buhay nilang magkakapatid. Ang nakakatandang utol ni Richard ay sumisinghot ng solvent at namamasok ng mga bahay kasama ang pinsan nitong si Mike. Si Richard naman ay lumalaki ng dahan-dahan kasama ang kanyang yaya. At madalas, naglalaro lamang siya sa bakuran ng mag-isa. At noong 2 taong gulang pa lang siya, inabagsakan siya ng damitan habang inaabot niya ang radyo sa ibabaw nito. At dahil dito, 30 tahi ang ginawa sa kanyang ulo. At 3 taon naman nang lumipas habang nasa playground si Richard, ay tinamaan naman siya sa katawan ng siso at dito nawalan siya ng malay. Sinugod agad siya sa ospital at muling tinahi ang kanyang ulo. At nung grade 5 naman siya, ito na nga nag-alala ang mga magulang niya sa kanya. Dahil nga palagi kasi siyang kinukumbulsyon sa klase. Hindi malinaw dahil ba ito sa kakaumpog ng ulo niya, pero sa kalaunan, na-diagnose si Richard na merong epilepsy. Kaya naman dahil dito nagtuloy-tuloy ang pagkukumbulsyon niya hanggang teenager. Ayon sa mga eksperto, ito rin ang resulta kaya siya nagkakaroon ng mga di magandang pangitain at mga pangit na panaginip. At 2 taon pa ang makalipas, ang mga pangit niyang pangitain ay nahubog at sinabuhay niya ito. At ang pagbalik ng pinsan niyang si Mike mula sa Vietnam ay inaidol siya ng husto ni Richard. Si Mike kasi itinaguri ang bayani sa gera at pagka-uwi niya pinagayabang niya lahat ang pinagagawa niya sa Vietnam. Pinakita rin ni Mike kay Richard ang lahat ng mga litratong kuha nito sa gera. At dito pinakita niya na halos 20 babae ang ginahasa dito at pinagpapatay. Sinabi rin ni Mike kay Richard ang lahat ng mga natutunan niya bilang isang sundalo, gaya ng stealth, precision at combat. At dito, ninais pa ni Richard na malaman kung paano makipaglaban at pumatay ang pinsan niya. Ganun pa man, ang asawa ni Mike na si Jessie ay pinagbabawalan ng maglaan pa ng oras sa mga pinsan nito. Sinabihan din ni Jessie si Mike na maghanap na ng bagong trabaho at palagi nga silang nagtatalo. Isang araw nung buwan ng Mayo, umuwi si Jessie na merong bit-bit na mga grocery. At dito si Mike kinuha ang 38 niyang revolver. At nang makita ito ni Jessie ay hinamon niya si Mike na barilin siya. At dito walang ano-ano'y binaril niya ang asawa niya sa harap pa mismo ng mga anak niya at ni Richard. Naaresto si Mike at sa pagkakataon na nga na ito, sabi ni Richard na dito na nga siya na-obsess o nahumaling pumatay, gumawa ng krimen at iba pa. Nagbabasa rin si Richard ng mga detective magazine at ini-imagine niyang siya ang gumagawa ng mga bayolenteng gawain na nakikita niya sa magazine. At dahil dito bumagsak ang grado niya sa eskwelahan at sinundan niya pa ito ng pagnanakaw, pananakit sa iba at paggamit ng mga masasamang bisyo. At dahil sa lahat ng ginawa niyang ito, binugbog siya ng tatay niya. At nang isa pa sa pinakabrutal na ginawa ng tatay niya sa kanya ay binitbit siya papunta sa may sementeryo at tinali siya dito ng buong gabi. At para makatakas sa kanyang malupit na tatay, ay tumira si Richard sa ate niyang si Ruth at sa asawa nitong si Roberto. At sa bahay ng ate niya tumatakas din siya dito para ipagpatuloy yung gabi-gabi niyang panghahunting. At nung mga taon na umidad na nga siya ng 15, nagkatrabaho si Richard sa Holiday Inn.
At ang kaibigan niya dito'y binigay sa kanya ang mga susi o master's key ng mga kwarto. Dito binabantayan niya ang mga tao. At sa once natulog na ang mga tao sa loob, ay saka siya dahan-dahang magbubukas ng pintuan at nanakawin niya lahat ng mga gamit sa kwarto. Pero isang araw hindi pa siya dito nakontento. Mas ninais niya pa ng mas marami pa. Nagtatago siya sa damitan habang ang guest ng room ay nasa banyo. At dito sinubukan niya ding manggahasa. Nakita at nahuli siya ng asawa kaya naaresto si Richard pero ang kaso ay naurong dahil nga hindi na bumalik pa sa El Paso ang mag-asawa para mag-testify. At nung edad na nga siya ng 18, tuloy na siyang umalis sa lupang sinilangan niya. Sumakay siya sa Greyhound bus at bumiyahe ng one-way trip papuntang Los Angeles. At dito, natuto na nga siyang gumamit ng kokane. At nagtuloy-tuloy din ang habit niyang pagnanakaw para masustentuhan niya ang bisyo niya. Naglaan din siya ng maraming oras sa pag-aaral at pagkakabisado ng mapa ng syudad. Kaya naman dahil dito, palagi siyang nangangarnap ng mga kotse at doon na rin siya nagpapalipas ng gabi. At isang gabi, may babaeng nagtanong sa kanya na kung pwede siyang bigyan ng PCP o bawal na bisyo at dalhin sa apartment niya. At sumunod naman si Richard sa pinag-uutos ng babae. At dito ginahasa niya rin ng babae matapos niyang ibigay ang request nito. Ganun pa man dito siya dahan-dahang na-obsess sa paggawa ng mga krimen. Tila calling daw ito ni Richard at ang nakakatakot pa, nagsimula na rin siyang basahin ng libro ni Anton LaVey, ang founder ng Church of Satan. At dito nung gabi, nagnakaw muli siya ng kotse para makapunta sa may satanic na seremonya ni LaVey sa may San Francisco. At matapos nito, tinawagan niya ang nanay niya at sinabing hinawakan na siya ni Satanas. Matagal ding di nakabalik si Richard sa may LA dahil nga naaresto siya sa pagnanakaw ng mga kotse. At ang 23 anyos na nga siya, nawalan na nga siya ng kontak sa lahat ng miyembro ng kanyang pamilya. At nung hanapin siya ng ate niya sa LA, ay nakita niya si Richard sa bus depot na halos hindi na makilala. Nakatira siya sa kalye malapit sa mga motel at palagi pa ring sabog sa kakagamit ng bawal na gamot. At ang kaganapan na ito ay ang lalong nagpalabo sa buhay niya. Hanggang 2009, inakala ng mga polis na ang unang Night Stalker murder ay nangyari nung summer ng 1984. Pero minsan nung buwan na nakita si Richard ng ate niya ay nagpasya na siyang bumalik sa may San Francisco at nai-report na tumira nga siya sa may dalawang magkaibang hotel sa 373 Ellis Street at sa 56 Mason Street. At ilang bloke lang ang layo ay nakatira naman dito sa apartment ng isang 9 years old na babae na si May Lung. Ayon sa mga pulis, si May ay nasa building noong April 10 kasamang 8 years old nitong kapatid. At iniwan muna ni May ang kapatid niya sa kwarto para hanapin ang pera niyang nahulog. At ang pinuntahan siya ng kapatid niya sa basement, nakita niya si May na nakahandusay at tadtad ng saksak sa katawan. At bagamat may mga ebidensya sa pagpatay kay May, hindi pa rin ito agad nabigyan ng hustisya. Hanggang 3 years ang makalipas, 1987, ang US ay sinabing kahit na sino man na makagawa ng krimen ay hahatulan base sa DNA. Kaya naman noong 2004, nang binuksan muli ng mga polis ang kaso ni May, ay muli nilang tinignan ng DNA sample. At dito nagkaroon na ng match. At oo, nagmatch ito kay Richard Ramirez. A DNA sample collected in 1984 at the crime scene, they were able to match it with his DNA, Richard Ramirez. At 2 buwan matapos nga ang pagpatay kay May, ipumunta agad si Richard pabalik sa LA at muling nagnakaw ng kotse. Hayok na hayok siya sa bawal na gamot at naghahanap talaga siya ng cash para makabili. Huminto siya sa isang maliit na building ng Glassell Park at ang bintana sa isa sa mga apartment ay bukas na bukas, kaya naman hinawi niyang screen at umakyat para makapasok. At dito mahimbing ang tulog ng 79 years old na may-ari ng bahay at wala siyang mahalagang gamit sa apartment at dito galit na galit si Richard. Kaya naman tumayo siya sa kama ng matanda at tinadtad niya ito ng saksak hanggang mamatay. Kinabukasan tumawag ng pulis ang anak ng matanda pero walang naiwan na fingerprint si Richard sa bahay. At sa mga sumunod na 8 buwan ay mas naging hayok si Richard sa bisyo niya at ang pag-aasam niyang ito ay humantong na sa kasukdulan. Dahil din sa mga panata niya sa may demonyo ay naging mas obsessed siya sa pagnanakaw ng mga kotse, paggamit ng kokane, pumasok sa mga bahay-bahay at pumatay ng mga tao. At lumipas ang panahon, tinigil niya na munang bisyo niya at bumili siya ng baril. At dito nagsimula ang Night Stalker killing. Sa loob lamang ng sumunod na 5 buwan, naging mas bayolente si Richard at nakapatay siya agad ng 14 na katao. At karamihan dito ninanakawan niya pa at ginagahasa niya pa.
At noong August 30, lahat ng tao ay kilalang kilala na nga siya at kabisado ng mukha niya. At kinabukasan August 31, inaresto na siya ng mga pulis. Nahatulan si Richard ng Night Stalker crimes at dito ang buong mundo ay alam na ang pagsamba niya sa demonyo. Man by the name of Richard Ramirez. Tila hindi bakas sa mukha niya ang labis na kahihiyan. Nakasuot pa siya ng suit at nakasalamin pa habang nililitis sa korte araw-araw. At sa labas ng trial court narito ang napakadaming tao at ngayon lang nakakita si Richard ng ganitong dami ng tao na nakatingin sa kanya. At nung mga panahong yun, meron siyang 12 hanggang 15 mga girlfriend. At si Doreen Leoy, 25 anyos na babae, na isang magazine editor ang nagsasabing inosente raw si Richard. Sumulat siya ng halos 75 na love letters para kay Richard at araw-araw din nasa korte siya para suportahan ng kanyang nobyo. Pinagkakatiwalaan ni Richard si Doreen at dito nag-propose pa nga siya kay Doreen sa kulungan. At matapos ang paglilitis, si Richard din nanatili ng matagal na panahon sa death row sa may San Quentin State Prison. At dito binibisita pa nga siya ng iba't ibang mga grupo. At noong 1992, nagkaroon si Richard ng request interview sa may journalist na si Philip Carlo. Tumagal ng 100 oras ang interview na ito. At 4 years ang makalipas nag-publish ng libro si Carlo na mayroong pamagat na The Night Stalker. At nakapaloob dito ang buong kwento ni Richard sa mga nakaraan. Ganun pa man si Richard din ay nagpakasal kay Doreen sa death row. At dito dumagsa ang mga reporter at tinanong si Doreen sa kung anong pakiramdam niya. It feels wonderful. I'm so happy. I'm so thrilled. At noong 2006 ang State of California ay dininay ang apela ni Richard at nanindigan talaga silang bitay ang hatol kay Richard. At sa kasunod na taon, ang US Supreme Court ay tumanggi ng i-review ang kaso. At noong 2013, namatay si Richard sa lymphoma, isang uri ng kanser habang siya'y nasa death row sa edad na 53. At dito bumaha ang katanungan sa mga tao. Tinanong ng mga newscasters ang mga detective kung nakitaan ba nila ng pagsisisiman lang si Richard sa mga ginawa nitong mga krimen. He had no empathy, no feelings, nothing. He wanted to be known as the greatest serial killer that ever. At ayon kay Dr. Michael H. Stone, isang psychiatrist, si Richard daw ay isang made psychopath. Lilinawin ko lang po, hindi po siya pinanganak na merong psychopath. Sa halip, mas ginusto niyang maging psychopath. At malamang dahil ito sa mga childhood trauma na nangyari sa kanya. Sa tingin mo? At sa katunayan, yan din ang tanong ni Richard sa sarili niya nung ini-interview pa siya ni Philip Carlo. Ang sinabi niya ay heto. Is there such a thing as bad seed when a baby is born? Is he already serial killer, already made, or is he created? Kumbaga ang pinakapinupunto niya dito na kung ang mga baby ba na sinisilang ay meron na ba agad na masamang buto o katangian? Serial killer na ba agad ang mga ito pag pinapanganak? Likas na ba ito sa mga baby o natututunan ito paglaki? Napakahirap nito pero naniniwala si Richard nang nangyari sa kanya ay resulta ng environmental factor. Piniliwanag niya sa loob ng edisyon ng mga reporter noong 1993. At sa katunayan, nakakalungkot man talaga pero tila totoo ito. Dahil ayon sa pag-aaral, ang madaming bilang ng murder noong 2014 ay nanggagaling sa mga taong nakakadanas ng physical at sexual abuse. At gaya din ni Richard, isa sa 5 serial killer ay nagkakaroon ng head injury nung bata pa lang sila. Napakasalimuot ang nangyari sa buhay ni Richard. Nakita natin ang timeline ng buhay niya from pagkabata hanggang sa kamatayan. At makikita talaga natin na sa masamang upbringing o pagpapalaki talaga nagsisimula ang lahat. At susundan na ito nang mag-explore siya at makakakilala siya ng maling tao. At sa mga maling tao, dito siya matututo ng mga masasamang bisyo. Hanggang sa pagwala ng mabisyo, ito na gagawa ng mga krimen. At dahil dito naging isa si Richard Ramirez sa pinakabrutal na serial killer sa American history. At anong aral ang makukuha mo dito? Bilang magulang, sa atin pa lang po dapat natututo na ang mga bata sa kung paano maging mabuting tao. Dahil tandaan natin tayong mga magulang ang tanging responsable sa ating mga anak. Tayo rin dapat ang huhubog sa kakayahan nila. Mahalin natin ang mga anak natin gaya ng pagmamahal na ginagawa sa atin ni Jesus. Para pag malaki na sila, alam nila kung paano mamuhay ng maayos at papayapa. Yun lang at maraming salamat po.